Isa po sa purpose ng second coming, well, marami po kasi, pero isa po sa kanyang purpose, yung mga dadatnan niyang Hudyo maliligtas. Ayan po nakalagay sa Bible. Kasi during that time, marirealize nila, ikaw pala ang aming Messiah. Pero nireject ka namin sa loob ng maraming panahon. Yan ang sasabihin nila kay Jesus. Okay? Kasi nakita nila kung paano niya pinuksa yung Antikristo at yung false prophet at ipinatapon niya sila sa Gehenna. Di po ba? So, marirealize ng mga Hudyong dinatnan ng Panginoong Hesus na siya pala yung Mesias talaga. Na siya ay Diyos na naging tao para iligtas ang mundo sa kasalanan. So, iyan po ang isa sa purpose niyan. So, sa ngayon po, alam naman natin ang mga Hudyo, mga kababayan ni Jesucristo, hindi pa rin siya tinatanggap. Pero, ito po ang gusto kong i-report po sa inyo. Dumarami na po ang tumatanggap na Hudyo kay Lord Jesus compared some years back, no, ayon sa statistic. So, ibig sabihin ng gospel po para sa lahat ng tao. At si Jesus na po ang kumikilos dun sa ibang mga bansa na ayaw siyang kilalanin, nagpapakita siya. Pwede po siya magpakita sa mga dreams. No? At nagigising sila at napapatunayan nila Jesus is real. Okay? So, ganyan po ang mangyayari sa second coming. Siyempre, ang pinaka-main purpose ng kanyang second coming para mag-reign siya ng 1,000 years with the believers. Sa rapture, Jesus will get His believers. Okay? Pero sa second coming, Jesus will come with His believers. Ulitin natin, sa rapture, Jesus will get His believers. Sa second coming, Jesus will come back again with His believers. With us. Tayo po. Okay? So, ang second coming po ay the grandest event na hinihintay po ng buong mundo. Okay? So, ito po ay very exciting. At makikita po rito yung pagkapuksa kay Antichrist at kay false prophet to be thrown forever and ever in a fiery hell called Gehenna. So, ito po ay talagang na ma-unfold. So, yung iba naiinip, may iba nagsasabi, sana mag-rapture na. Siguro iba nagsasabi noon, ito po nga, sometimes nagiging selfish tayo. Including me, including myself. Minsan pag may problema, minsan may mga, you know what, mga hindi kaaya-aya ng buhay na nadadama ng tao. Nasasabi nila, Lord, dumating na po kayo. Lord, i-rapture mo na kami. Pero ang pinaka-main dahilan o reason mo ay dahil nabibigatan ka na sa mga pagsubok. Well, itong gusto ko sabihin, mali po tayo ng intention. Mali tayo ng motibo. The right motive is this. Lord Jesus, dumating ka na dahil gusto na kitang makita ng mukhaan. I want to see you, Lord. I want to be with you forever. Nang wala kang ibang dahilan in mind. Anything na dahil ganito, dahil ganyan. Nope. But the rapture will come. The rapture will happen anytime according to His plan, according to His will. Okay? Tignan nyo. Sino mag-aakala na noong May 1948, naging nation ng Israel? Prior to that, 10 years before that, sabihin natin 1938, malabong-malabo na maging nation ng Israel during that time. Pero na-unfold dahil yan ang sabi ng Biblia. Di ba? So, ganoon din po ang rapture. Last year, akala ko rapture na talaga nung nangyari yung gulo sa, di ba, sa Israel. Last year, October, di ba? Tandaan niyo yun? Akala ko magra-rapture na po talaga. Marami na po nakangaral natin magra-rapture na gano'n. Pero hindi po nangyari. O yung iba, medyo tinabangan, sabi, marami ng paghirap sa mundo. Sana mag-rapture na. Pero you got it wrong. Hindi ganyan ang tamang motibo. Ang tamang motibo, excited ka sa rapture because you are excited to be with the Lord Jesus Christ forever and ever. That's the right motive, and may we all have that kind of motive. God bless.